Napansin mo ba na parang dumadami ang mga mayayaman sa Pilipinas ngayon? Ayon sa 2025 Global Wealth Report, mahigit 124,000 na millionaires ang nasa bansa ngayon at tumataas pa ito taon-taon. Pero di ka ba nagtataka kung bakit kahit anong sipag mo, parang hindi ka pa rin napapasali sa bilang na yan? Araw-araw ka naman bumabangon para magtrabaho, kumakayod ka ng marangal, pero bakit parang hindi pa rin umaangat ang buhay mo? Samantalang ang iba ay parang effortless lang ang pagkita ng pera. Nasa coffee shop buong araw, may kotse, tapos travel pa ng travel sa iba't ibang bansa. Malamang ay may ginagawa sila na hindi pa natin alam. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 totoong dahilan kung bakit yumayaman ang ibang tao. Walang etyos dito at walang halong motivational quotes. Lahat ay real talk lang at practical tips para sa mga Pinoy na ready ng umasenso. So ready ka na ba? Tara simulan na natin! Una, marami ang marunong kumita ng pera pero kakaunti lang ang marunong magtabi nito. Hindi na sikreto para sa atin ang pagkita ng pera. Kahit sino ay kayang kumita nito. Kahit yung simpleng paglalako ng kakanin sa barangay nyo, yung freelancing, pagtuturo ng English online o simpleng 9 to 5 job mo. Pero ang tanong, nakakapagtabi ka ba ng pera kahit konti galing sa kinita mo? Ang totoo kasi, hindi sa kita ang problema ng maraming Pilipino, kundi sa ugali nila pagdating sa pera. Yung tipong may sweldo na sa Friday, tapos zero na kagad ulit by Monday. Ang masaklap pa, may mga tao na ginagastos ang pera na wala pa sa kanila. Yung tipong credit card dito at loan doon, tapos puro minimum payment lang ang ginagawa. Tandaan mo na ang pagyaman ay hindi lang base sa laki ng kita mo, kundi sa disiplina kung paano ka nagtatabi ng pera at pinapalago ito. Kahit maliit lang ang kita mo pero marunong ka namang magtabi, basta consistent ka, eventually lalaki din yan. At ang habit na yan ay magdedetermine kung yayaman ka ba o hindi. Kasi tandaan mo, kung hindi ka sanay magtabi ng pera kahit konti lang ang kinikita mo ngayon, mas lalong hindi ka rin magtitipid pag malaki na ang dumating na kita mo. Ang pangalawa, ang 1 million ngayon, hindi na ganun kalaki gaya noon. May mga tao na akala nila kapag nakapag-ipon sila ng 1 million pesos, ay solved na kagad ang problema nila. Pero kung titingnan mo ang presyo ng mga bilihin ngayon, like bigas, gasolina, tuition fee sa school at marami pang iba, matitigilan ka at mapapaisip, ito na ba ang tinatawag nating inflation? Yung tipong tahimik lang pero deadly pala. Kasi isipin mo na lang, yung 1 million pesos mo noong 2001, halos kalahati na lang ang equivalent niyan ngayon. Kaya kung ang goal mo lang ay makapag-ipon ng 1 million pesos, baka pagdating ng panahon, sakto na lang yan pambayad ng hospital bill mo o pantuition ng mga anak mo. Kaya huwag kang magsettle sa bare minimum. Aim higher kasi habang tumataas ang presyo ng mga bilihin, dapat tumataas din ang ambisyon mong kumita na malaki. Ang pangatlo, ang idea na hindi inaaksyonan ay basura lang. Ang daming Pinoy na may brilliant ideas. May gusto magtayo ng coffee shop, may gusto magsimula ng vlog, may gusto mag-business na may kakaibang concept. Pero yun nga lang, hanggang kwento na lang sila. Ang idea nila ay walang aksyon at puro hallucination na lang. Tandaan mo na kahit gaano pa kaganda ang idea sa utak mo, kung hindi mo ito sisimulan, wala ka ring mapapala. Tingnan mo na lang dati yung mga negosyo ngayon, yung TikTok, Shopee, Grab at marami pang iba. Lahat yan ay nagsimula sa simpleng idea lang. Pero ang pagkakaiba nila ay hindi sila naghintay ng perfect timing. Sinimulan kagad nila. Yung takot mo kasi minsan ay excuse lang yan para hindi ka umaksyon. Tandaan mo na mas okay na sumubok at pumalpak kaysa naman maghintay ng forever nang walang nangyayari. Kasi tandaan mo na sa laban ng buhay, hindi kung sino ang may pinakamagandang idea ang yumayaman kaagad, kundi kung sino ang may lakas ng loob para gawin ito ngayon. Ang pang-apat, ginagamit nila ang talino, oras at lakas ng ibang tao. Ang akala ng iba, para yumaman, kailangan ikaw ang gumawa ng lahat. Ikaw ang cook, ikaw ang cashier, at ikaw ang manager. Pero ang tunay na mayayaman, marunong mag-leverage ng resources ng ibang tao. Kasi kung hindi mo alam kung paano magpatakbo ng isang negosyo, then kukuha ka ng marunong. Kung wala kang time para magbenta, then kumuha ka ng mga affiliate marketer o mga online seller. Kahit sa investing, kung hindi mo gamay, mag-consult ka sa mga financial advisor. Hindi mo kailangan na maging all-around, pero kailangan mo maging strategic. Gamitin mo ang oras ng iba habang iniipon mo ang sarili mong freedom. At habang sila naman ay nagtatrabaho para sa sistema na ginawa mo, ikaw naman ay may oras para papalawakin ito. Ganon ang tunay na mayayaman. Ang panglima, nakafocus sila sa pagpapalaki ng income at hindi sa pagtitipid lang. Oo, totoo yan. Importante na marunong ka magtipid. Pero kung yan lang ang strategy mo habang buhay, then wala kang mararating.
Kasi ang tunay na pagyaman ay hindi lang sa galing sa pagtitipid kundi sa pagpapalaguri ng kita. Isipin mo na lang, imbes na buong araw ka maghanap ng 20 pesos na discount, bakit hindi mo gamitin ang ekstrang oras mo para maghanap ng mga sideline na pwedeng kumita sa'yo ng 2,000 pesos kada weekend? Ang tanong mo dapat palagi ay paano ko ba dadagdagan ang income ko ngayon, hindi yung paano ba ako makakatipid. Kasi tandaan mo, kahit mag-ipon ka pa ng bawat sentimo, kung 15,000 pesos lang din ang kinikita mo kada buwan, may limit pa rin yan. Pero kung matututunan mong palaguin ang kita mo, like freelancing, digital business o investments, walang ceiling ang pwede mong kitain. Itanim mo palagi sa isip mo ang mindset na ito. Expand your income, not just minimize expenses. At habang lumalaki ang kita mo, mas malaki din ang oportunidad mo na makatulong sa pamilya at mapaangat ang buhay nyo. Ang pang-anim, naiintindihan nila na ang yaman ay dahan-dahang binubuo. Walang instant success. Kahit ang mga overnight success stories na naririnig mo, ang totoo niyan, taon din ang ginugol nila para sila sumakses. Tulad din ito ng pagtatanim ng isang puno. Kailangan mo ng tiyaga, consistency at pasensya bago ito mamunga. Ang hirap kasi na maraming Pinoy ang gusto na madali ang kita, kaya madali silang nauuto ng mga scams, mga quick money apps at kung ano-ano pang easy money schemes. Pero tandaan mo na ang tunay na yaman ay dumarating sa mga taong may long-term thinking. Mag-ipon ka kahit maliit, basta consistent. Mag-invest ka kahit maliit ang puhunan mo, magbasa ka ng mga libro at matuto ng mga skills. Lahat yan ay may balik balang araw. Hindi man ito glamorous ngayon, pero pag pinagsama-sama mo, bubuo ng financial foundation ito na matibay pa at magtatagal habang panahon. At kapag dumating na ang tamang panahon, mabilis mo nang mararating ang financial freedom na inaasam mo. Ang pangpito, marunong silang gumamit ng utang sa tamang paraan. Hindi masamang umutang, pero ang tanong, para saan ka ba uutang? Kung uutang ka para lang makabili ng bagong phone, concert ticket o luho, good luck sa financial future mo. Pero kung uutang ka, makabili ng mga tools para sa trabaho mo o makapagsimula ng isang negosyo, then may sense ang ginagawa mo. Yan ang tinatawag na productive debt. It's a kind of utang na may potential na kumita, hindi lang yung basta gastos. Hindi lahat ng utang ay pangit, pero karamihan kasi ng mga tao, ginagamit ito sa maling paraan. Kaya kadalasan ay nalulubog sila, nasasakal at nai-stress pagdating sa pera. Gamitin mo kasi ang utang para makagawa pa ng maraming pera at hindi para magpanggap na may pera ka. At habang ginagamit mo ito ng tama, natututo ka rin maging responsable sa pagbabayad ng utang mo. Ang pangwalo, piliin ang mga taong papakisamahan mo. Lagi may epekto ang circle of friends mo. Kung laging kasama mo ay mga taong puro reklamo, gastos at inom, hindi mo mapipigilan na mahawa sa kanila. Pero kung lagi ka makikisama sa mga taong may goals, may ambition at mahilig mag-share ng ideas, iba ang magiging resulta ng buhay mo. Hindi lang yan motivational quote, reality yan. Ang mindset ay nakakahawa, kaya kung gusto mong umangat ang buhay mo, kailangan mo ring palitan o bawasan ang exposure mo sa mga toxic na environment. Hindi ko naman ibig sabihin na iwanan mo ang lahat ng kaibigan mo, pero maging wise ka sa oras mo. Tandaan mo that you become the average of the people you spend with. Kasi kung may 5 kaibigan ka na puro gastos at bisyo, then kilala mo na siguro kung sino ang pang-anim. Kaya kung gusto mo mag-level up ang buhay mo, humanap ka ng mga circle of friends mo na mag-uudyok sa'yo na magsimula ng negosyo, mag-invest at mag-ipon ng pera. Sa pamamagitan nito, sabay-sabay kayong aangat sa buhay. Ang pang-siyam, marunong silang magbenta. Ang mga mayayaman, may common skill sila. They know how to sell. Hindi naman ibig sabihin nito na dapat marunong ka magbenta ng sabon, insurance o kondo. Ang ibig sabihin nito, marunong silang magbenta ng sarili nilang idea, value o solution. Kahit nga mga freelancer ay kailangan nilang ibenta ang mga skills nila sa client. Kahit mga empleyado ay kailangan nilang ibenta ang sarili nilang potential para ma-promote sa trabaho. Selling is not convincing people to buy. It's about showing your worth. Kaya kung ayaw mong matalo sa career o negosyo, kailangan mong matutunan kung paano iposisyon ang sarili mo na maging valuable. At kapag nakita ng mundo ang halaga mo, doon sila willing magbayad sa iyo. At habang lumalawak ang influence mo, mas madali nang darating ang mga opportunities sa iyo. Ang pang-10, hindi sila umaasa sa swerte. Maraming tao ang naniniwala sa swerte. Sa loto, lucky charm, tamang alignment ng mga stars, pero ang tunay na mga yumayaman, hindi sila umaasa sa dasal lang o sa destiny. Mas umaasa sila sa mga diskarte na paulit-ulit nilang ginagamit. Budgeting, investing, automating savings, building a business, yan ang mga system na ginagawa nila consistently. Wala silang magic wand,
Pero meron silang strategy na kahit boring at paulit-ulit pero gumagana naman. Kasi at the end of the day, ang swerte ay dumarating sa mga taong may sistema at may strategy at hindi sa mga taong umaasa lang sa milagro. Kaya kung gusto mong yumaman, huwag kang umasa sa tamang panahon. Gumawa ka ng tamang sistema na kahit anong mangyari, patuloy pa rin ang pag-unlad mo sa buhay. So ayan ang 10 rason kung bakit nga ba yumayaman ang ibang tao. Hindi dahil sa connection, hindi dahil sa perfect timing, at lalong hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa disiplina, mindset at patuloy na aksyon. At kung isa ka sa mga naghahanap ng breakthrough sa financial life mo, baka ito na ang wake-up call mo. Kaya kumuha ka ng papel at ilista mo na ang mga natutunan mo sa video na ito at simulan mo ngayon, hindi bukas, ngayon. Kasi ang pagkakaiba ng mayaman at naghihirap ngayon, yung isa, sinisimulan niya na kagad, habang ikaw ay nag-iisip pa rin. At kung gusto mo pa ng mga videos tungkol sa pera, negosyo at diskarte sa buhay, like and share mo na ang video na ito at mag-subscribe na rin sa channel na ito. So ikaw ba, alin sa mga sinabi ko ang gusto mong baguhin para umasenso ang buhay mo? Type mo naman sa comment section below.